Okay ito, dahil para sa kaalaman ng lahat, ako medyo busy lang tayo sa ating, yung, pangalawang community ko, itong, Healing Hearts Community. Pero still nag-o-observe pa rin tayo sa posting ng iba. Pero ewan ko ba, sobrang daming lumalabas sa study na para bang, ano ba 'tong, nakita ko may nag-share na isa sa mga member ng ating community at ilan sa mga member at followers talaga natin follower din itong mga 'to. Sapagkat siyempre once na nag-post si Doc, itong doktor na 'to, scattered na yung information, kakalata talaga 'yan. So, repost, gawa ng video. Pero ako kasi talaga, I'm trying my best para mai-filter talaga yung mga nilalabas. At ito yung malupit. Hindi na daw kailangan, based daw sa bagong study, ito malupit, bagong study. Basta daw naka low carbs ka, 50 grams of carbs, tolerable pa siya. Ah, kahit hindi mo na pahirapan without doing fasting, kahit hindi ka na mag-fasting basta nasa carnivore way of eating ka o low carb diet, ma-address na yung mga health issues na yan. Alam mo, para po sa mga nagse-share ng post na yan, ng video na yan, regarding na hindi mo na kailangang mag-fasting. Una sa lahat, ang fasting kasi talaga, wag na lang nating isipin na may magandang benepisyo. Kung ang labanan pala ng new study ay kahit hindi ka na mag-fasting, hindi mo na pahirapan ng sarili mo to starvation para lamang ma-detox o para lamang ma-address yung health issue. Basta nakafocus ka sa carnivore o low carb diet, 50 grams of carbohydrates. Iba pa din, pakinggan nyo ako mabuti iba pa rin na pumapasok ka pa rin talaga sa fasting. Ayan, ako na po ang nagsasabi po sa inyo para mas maging mas malawak at mas maging maunawaan po ninyo. Hindi naman tayo basta-basta papasok na lamang sa pagpa-fasting or pahihirapan natin yun. Kasi kung ang magiging purpose mo, ito para maging klaro po talaga to sa inyo. Dahil alam naman ninyo na yung ating community is life with Christ without rice. So, kung ang main purpose mo lang talaga napapasok ka sa starvation or doing fasting para lamang ma-address lang ang health issues mo, medyo mababaw po yan para sa mga followers po natin at sa mga bago pong mga followers at lalo higit sa mga member ng ating community, mababaw po na dahilan kasi yan. Kung ang main purpose mo lang talaga ay your for the health benefits lang, mababaw. Ako na po nagsasabi sa inyo, sabi nga dun sa bagong study, bababa na doon ang triglycerides, ma-address na yun lang sa mga health issues, at di mo na kailangan pahirapan pa ang sarili mo. Paano kung ipaliwanag ko sa inyo na kumakain pa rin naman ng gulay, kumakain pa rin naman ng prutas, yung ordinary, basta in moderation, kinakain pa rin naman nila at ayaw nilang pakinggan itong ating mga ginagawa na ito. Pero sa isang linggo, based sa nung nakausap ko, parang 3 to 4 times sila na nagpa-fasting ng 24 hours. 3 to 4 days in 1 week. Nagpa-fasting siya. Pero napakaganda ng katawan niya. Okay ang lab test niya. Wala siyang health issues. At ayaw na ayaw niyang gawin itong carnivore way of eating. Pero siya ay active, very active siya, atleta siya,
at parang napakahirap kung magfo-focus siya na gawin itong, carnivore way of eating. Pero ano yung purpose? Bakit siya nagfa-fasting ng gano'n katagal? Isa po siyang pastor, 'yan. Isa po siyang pastor. Ako, nagfa-fasting ako siguro isa sa isang 4 hours sa loob ng isang linggo, pero yung 3 to 4 days na magfa-fasting in a weekly basis, naku, ibang level po 'yan. Sapagkat kapag pag-uusapan kasi talaga natin sa biblical, malaking tulong po ang fasting talaga. Hindi lamang para sa health natin, kundi isang pagpapatunay that we humble ourselves sa harapan ng Panginoon na pinapatay natin yung fleshly desire at mas nangingibabaw yung spiritual being natin, mas lalo nagiging healthy yung communication natin sa ating Panginoon sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus na mapapalayas lang natin yung mga spirito na hindi sa Diyos ay sa pamamagitan ng pag-aayuno. May mga spirit talaga sa mga there's a for every problem there's a spirit behind na hindi talaga natin nauunawaan sapagkat ang sabi naman ng Bible ang labanan natin sa mundo is not a physical but spiritual. Pero masyado kasi tayong uhaw sa information basta patungkol sa health. Pero hindi tayo naging ganun kalalim patungkol sa pakikipag-ugnayan, paglapit sa Panginoon, at higit sa lahat, paano tayo magagamit bilang pagpapala sa marami. So, ang point lang po ng video po na to, wag na nating pahirapan pa ang ating sarili sa sobrang daming information na lumalabas. Simple lang eh. Alisin mo lahat ng processed food at magpasikat ka sa araw, yung direct from the sunlight, maging active ka, matulog ka ng maayos, kainin mo talaga yung pinaka whole foods, yung mga pagkain na walang mga preservatives, walang additives. Sa madaling salita, basta makain mo kung ano yung programa na itinuturo natin sa ating community. Ako na po nagsasabi po sa inyo. Nakalatag na, naipaliwanag ko na for so long. Susundan nyo na lamang po yung mga videos po natin. Ewan ko pa ba, ano pa ba yung mahirap. Yan, medyo nagbigay lang tayo ng opinion regarding dyan sa hindi mo na kailangan pang pahirapan ng sarili mo. Basta nasa sa inyo po yan. Pero ako po na ang nagpapaliwanag sa inyo na iba pa rin kapag nasa fasting ka, mas masarap mag-pray, mas masarap na mas mapalapit sa Panginoon habang pinalalakas mo yung physical body mo, yung spiritual being mo, yung spiritual life mo ay napapalakas mo din. Think about it.